Magandang hapon, Nel. Ano ba ang naging tugon ni Pangulong Marcos sa naging pahayag na ito ni VP Sara? Good luck. Ito umano ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang malaman ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo ng Bansa sa taon 2028. Personal na narinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sinabi ni VP Sara sa kanyang press conference kanina. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maikli lamang ang naging reaksyon ng Pangulo sa plano ng kanyang running mate sa unit team na pagsabak sa 2028 presidential elections. Nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. Hindi naman nakaligtas kay Yusek Castro ang paghingi ng tawad ni VP Sara sa pagtulong kay PBBM. Buwelta niya sa Vice Presidente, huwag akuin ang tagumpay ng pagkapanalo ng Pangulo noong 2022 elections. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya huwag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Dagdag ng Malacanang, hindi dapat itutok sa Administrasyong Marcos ang paninisi sa nangyayaring mga pagbaha. Binalikan ni Yusek Castro ang mga nangyaring mga pagbaha sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng anyay flood control projects. Ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. If you will research, Duterte's sluggish Typhoon Rai recovery spending. Ayan po ang nangyari. Taong 2021. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya huwag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sinasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. Ayon pa kay Yusek Castro, kung merong dapat ihingi ng tawad ng Vice Presidente, ito ay ang issue sa kanyang confidential funds. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Sa ngayon ayon sa palasyo, hindi pa napag-uusapan ng tungkol sa 2028 elections, partikular na ang pakikipag-alyansa ng administrasyon sa ibang partido para talunin si VP Sara. Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip, ang susunod na henerasyon. Nanawagan naman ng Malacanang sa publiko na suriing mabuti ang mga kandidato sa 2028 elections na dapat anya magiging leader ay makabayan at interes ng bayan ang isinusulong. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Nel Maribuhok.